lingon, kay kung kita buhi, nagakinabuhi kita alang sa Ginoo. O kung kita mamatay, mamatay kita alang sa Ginoo. Busa kung kita buhi, kung kita mamatay, iya kita sa Ginoo. Let us pray. Our loving Father, King God, sabihin mo sa opportunity, magkakita ka namo nining kagabion, bisan Panginoon sa kamatayon, Mr. Jojo Pariad, apan ikaw, Diyos, may nasayo sa tanan yung magkitabo sa dagan sa mga kitabo Pariad. Nag-agaw ka nung may kinim Ginoo, nag-iyahay kinim Ginoo sa malang Espiritu, ang Ginoo masakta lang Ginoo, ang sahi, ang ipabot sa utos ka namo nining kagabion Pariad. Tagay Ginoo kasing-kasing na madinawato sa pagdawat sa mga pulong niyang ipabot sa utak sa kanang Diyos. Nagapanalangin ka sa mga pulong nga imo karong ipadayag o Diyos ang kini nga pulong ang mugila nga buhi kini o powerful kini nga word prayer. Ako kinigin trust kayo God kung kay ikaw ang Diyos ang magsaligan wala nang ilain. Dalayan ka in the mighty name of Jesus. Amen. Dito ka. I think marag 3 nights na ni, di ba? Tulong na yung gabi, pag-ingon ni Pastor gabi sa ako nga pwede mag-insahe ko nini nga gabi sa Domingo, yung baliban ng ako. Gusto na ko nga ingog na po sa Monday. Pero na may nakasign sa Monday, si Pastor Brian, ako na lang idawat ba ng kalipay because privilege ni ang hatag ko sa Ginoo para makapabot sa iyong pulong sa kanapaw. Pila nili katuig si Lidia pre? Mag-20. Di ba kay nanganahal ba na 20 years na? Ano? Oh. Mula sa unang dahon, instead nga naka-recover na pala siya sa iyang cancer-free. Pero we know nga in everything sa tanan ng mga situation, nahibalo kita nga naiplano ang Ginoo. Diba? Kung atong masihan ang iyong pulong sa sulat ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, and everything, no, give thanks. So, even God allows problem, pero we believe yung side kita nga ipagabuhaton ng Ginoo may ubad sa pamilya ni Sister Jojo. So, nini kagabi yun, we will talking about our topic here this evening about living or dying. So, duha rin siya kapunto. Living or dying. Kung atong makita sa atong passage sa Romans chapter 14 verse 8 atong balikong pagbasa, kay kung kita buhi, nagakinabuhi kita alang sa Ginoo. O kung kita mamatay, mamatay kita alang sa Ginoo. Busa kung kita buhi, kung kita mamatay, iya kita sa Ginoo. We hope nga sa pagbasa pa lang sa pulong sa Ginoo, ato na nasabtan kung unsay katuyuan sa mensahe ng ipabot sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Ano? So, kung atong makita nga death is still the greatest fear of people. No? Kung atong makita ng tao na ang kamatayon dako ginikahadlok no sa mga tao. No? Kung atong makita sa I think ang experiences ni Sister Jojo before ko sa cancer 1 million. Now, more than to 1 million. Ako nakita, di ba? So, kita, masakit na tag-sipon, magpalitan bayuklop. Di ba? Kung magpuputang, magpalitan kusinan. So, kung atong matunulaw na yun sa itong kinabuhi, ang atong reduction carbon, death is still the greatest fear of people. Nga nang mahadlok man. Kung tayo mag-istorang din mahadlok, may yung kita bakakon ba? Kita tayo mahadlok,
Kaya nga nung hospital na ta, aron dili ta mamatay. No? Aron dili ta mamatay. Most of people want to spend all their wealth just to prolong their lives. Ako nakita halos kani pamaligya ang mga katangan, no? Kung sa parang klaseng pamaligya basta mo prolong ang atong kinabuhi. Pero kung atong nunaon, kung kita na Diyos sa itong kinabuhi, dili ta angay malakaw anang kamatayon. Because kung sa may gingon sa iyang pulong, kung sa may gingon sa pulong sa Ginoo, asal ito makita? For to me to live is Christ, 1:21. and to die is gain. Naala niya o? Ang kamatayon maong pagdaog. So alang sa mga tao nga na Kristo na ibanuluwas silang kinabuhi, dili ta ang may mahadlok. Pero mahadlok yapon ta tungod sa akong pagkatawanon. Ano? Mahadlok yapon ta. So, kung sabi dapat ato nga buhaton para dili ta mahadlok, makuhaan ang kahadlok sa ato mga kinabuhi nga mamatay ta. Kinahanglan nga magkakaroon ta kasiguruhan sa atong kinabuhi para dili ta mahadlok na mamatay. Even day nga mabot sa atong kinabuhi, dili ta angay mahadlok because naa na si Kristo sa atong kinabuhi. So the very important thing sa atong kinabuhi is mauli na itong tagline, receive Jesus Christ our Lord and Savior. Maura yun na. Wala nagbater kung sa iyong religion. Di ba? Sabi religion na kaluwas, wala ba yan? So ano diha, nga natin ito, galing nga natin relasyon niya sa atong Diyos, nga natin kasiguruhan sa atong Diyos, pinaagi rin sa atong pagdawat kay Kristo nga Ginoo manluluwas sa atong kinabuhi. Dili ba ito siguro itong sa atong mamatay? Kung atong makita sa Job chapter 14 verse 5, kung sa Ginoo sa pulong, sa Ginoo sa Job, ang ditason sa kinabuhi sa tao daan gilatid, meaning giplano na sa Ginoo. Bisan ang gidaghanon sa iyang mga bulan, gitakda na ang ditason nini. O Diyos o dili na gayon kini mausap. So wala na di makapausap kung ang appointment maabot sa imong kinabuhi, wala na di makapausap, anak. Gawas lang kay Enoch o kay Eliseo nga gi-rapture. Wala itong muabig kamatayon. Apan kita, nga kalibutan, inahanglan ng atong makinabuhi, magasubay, diha kanunay sa kabubuton sa Diyos. Okay? Tungkol wala mo tangi malo kung sa gidagan sa itong kinabuhi. Now, mag-start up. Sa una, okay, we live unto the Lord. Kung sa may we live unto the Lord? Kasi nag-live, right? Ang live nga bubiya ka, nang live, kasi nang live nga ba? Sa Bisaya, in other terms, sa Bisaya. Live, no? L-I-V-E, isa na. Kinabuhi. We live unto the Lord, kinahanglan nga magkinabuhi kita alang sa Ginoo. Because kini nga kinabuhi, gi-create ni God, kung sa'y purpose nga gi-create ni God, kini nga kinabuhi, kung sa'y purpose. Kung sa'y purpose ni God, ganun gimumlatan niya ni kalimutan. Kung sa'y purpose, God has a purpose in living. Na ay katuyuan ang Diyos nga sa atong pagkinabuhi ni kalimutan. Kung sa'y dapat atong buhaton ni nga kinabuhi para mahimaya ang Diyos sa atong kinabuhi. Kung sa gingon sa Matthew chapter 5 verse 16. Kung sa gingon sa Matthew chapter 5 verse 16. How can we live our lives purpose? Kung saan na itong matinigat kinabuhi, magkinabuhi na may katuyuan. Kung sa gingon sa Matthew chapter 5 verse 16. Kung sa ganito? What will we memorize? Let your light to shine before men.
Meaning, we live to be the light of the world. Ang gusto sa Ginoo nga mahimot ang kahayag niya kalibutan. O sa klase nga kahayag sa pagbuhat ng kautan, dili sa pagbuhat maayo nga makita ang imong kinabuhi nga sama sa kinabuhi ni Kristo nga siya ang kahayag niini nga kalibutan. Di ba? Jesus, the light of the world. Busa kita mga kanagang, kita mga katawhan, ang purpose sa Ginoo nga kini nga kinabuhi, ang mahimaya walay lain kundi ang atong Diyos nga mahal. So sa nga pamagi nga kini nga kinabuhi mahimuot ang Ginoo kanunay sa atong kinabuhi. Sometimes ang tao nahilayo na sa Ginoo. Sometimes ang tao wala na ipagtagad sa Ginoo. Pero remember, ang Diyos puno sa kugma, open ang iyang arms sa mga tao. God is always watching us. Muingon ang Ginoo, usa na kagatuig wala kang makadto sa simbahan. Duha na kagatuig wala kadto sa simbahan. Lima na kagatuig wala kadto sa simbahan. Pero ang Ginoo, open ang iyang arms. Ang gusto sa Ginoo, mabalik ang ato kaniya. Brother and sister, dili na pagpagaliw na pagkasikasin. There is God na nahitong kumakalaan. Bisan maunsa ka kaputik, bisan maunsa ka buligid sa iyong sala, there is God na maluwas sa iyong kinabuhi. Ibig sa itong sitwasyon usahay, nakakalimot ka sa Ginoo. Pero ang pulong sa Ginoo always reminding us na may Diyos na mahal. May Diyos na pangga sa pamaglagoy. Yan. Anak ng Diyos. Ang ato lang na niya, dili na ito paghiko na itong kasing-kasing. Isa'y nakalimutan sa Ginoo pa. Isa'y wala tayo pagtagal sa Ginoo. Pero ang main purpose niya na kinahanglan din kalimutan, we live to be the light of the world. Light is shown through good works. Na kini nagkahayag at ang ipakita, pinaagi sa ngayong buhat. Diba? And we live to glorify our Father, our Heavenly Father. Muna purpose, katuyuan sa Ginoo sa ating santang buhi at tanong kalibutan. Pastor, kasalan ko, isa may perfect na ako dire. Adisir ta ma-perfect to anta nito, patay na tato at sa pakan sa Ginoo. O sa patamatawag nga perfect life. Pero samtang buhi pa tayo kalibutan, musit ka kasi mula magpamulong sa mga puna-puna na dili maayo. Makakreate ka, doon din wala kakasana. Sana. Pero ano lang kanunay diha? Nga atong paniwawang niya din na makasala dito sa atong buhay ng Diyos. Dili na ito siya pasipalaan. Bubuhan kita mga butang, di ng Diyos kanunay, mapasidungan sa tanan ng pagbuhaton. Muna gani nga, we need to be the light of the world. Sahay sa kung maginabuhi, hindi makita. Pero isip ng mga anak sa Diyos o mga katawhan na ginalan ng pakita na kita kahayag din ang kalimutan. Diba? Isa na pa sinunggan sa pastor, mga elders, mga leaders, no? Ang mapasinunggan, wala lain ang atong Diyos sa mahana sa langit. Muli, importante sa dagan sa pagkinabuhi. No? Okay. Letter B, kan kita ulang ito. God has preset and living. Meaning, mga lagda, ang Diyos naghatag na ito lagda kanunay. Mauna ka na mga pulong sa Diyos, nagpahimayin ka na ito para dili kita makabuhat o mga dili maayo, diha tubangan sa Ginoo.
Kung sa gingon sa pulong sa Ginoo sa Psalms chapter 1 verse 1 ito sa 2. Bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga dautan, umusunod sa gibuhat sa mga makasasala, o mag-abin kanila nga wala mo ila sa Dios. Ang verse 1 sa gingon niya, mo iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo ug nagtuong siya nini adlaw ug gabi. So kung kita samtang buhi pa, always punta kita mamalandong sa pulong sa Ginoo, paano sa'yo nitabo? Mas daghan og time ang cellphone, mas daghan og time ang kalibutan kaysa pulong sa Ginoo. Pastor, wala dahil ni, isang ingat. Sa nitawag, nanagi ko magpapaan mag-sermon, mag-boldness ko mag-sermon. Ano ni padayan kung sige ka maturan? So ang gusto sa Ginoo natin sa itong mga kinabuhi, nga kanunay siya mahimot, pinahagi sa pagbuhat, sa pagsunod sa iyang mga lagda, pinahagi sa mga pagtulunan, nga iyang ipabot sa matag sa tanan. Wala nang gitawag percent, mga lagda. Pulong sa Ginoo mga lagda, nga nagpa-remind sa ato, nga nanay Diyos dapat na tagag importansya sa atong kinabuhi, labang sa tanan. Kaya usahin na wala natas pangasing nun ba? I remember ito nang inabot ng linog, na puno ang simbahan pag inabuhan. Ganoon. Magulat pa tayo na disiplinahan sa Ginoo? Magulat pa tayo ni, isa na, kasiguhon sa Ginoo, kung sa tamudoon sa iya, ha? Kinahanglan kita magpalayo sa Ginoo, kaya sa Ginoo niya sa Santiago chapter 4 verse 8. Closer to me, draw near to me, and will draw near to you. Duol ka mo kanako, o duol ako kanimo. Muna yung sa Ginoo, saan kita magpalayo, muhatag na distansya sa Diyos eh. Dapat sa karoon ng panahon, nga na sa mga last days, dapat always na connected yan sa Ginoo. Tagaan ka na na itong importansya ang Ginoo, labi na sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Kasi itong giuna lang ito ang mga sana. Giuna na lang ito karoon ng mga pangwarta. Diba? Giuna lang ito itong mga trabaho kaysa Ginoo. Wala nagsulti ang Ginoo na biyaan yung trabaho. Lahi ni Pedro, literal, ginibiyaan ni Pedro, pag iyon sa Ginoo, kaman, palong ni. Kung sa gibuhan ni Pedro, iyan gibiyahan tanan, gidisregard ang tanan. Pero kita, wala may yung Ginoo nga biyahin yung eskwela, biyahin yung trabaho, biyahin yung negosyo. Ang iyon lang sa Diyos, prioritize Him. Sahay, wala na tayo pagtagal sa Diyos. Ginagawag siya ng kahilot. Hindi ko natin magpakatawag. Anak, salamat sa pulong sa inyong dalay ko ng Diyos. Okay, letter C sa willing unto the Lord. God has a pattern in living. Kasi pattern, mga sumbanan, modelo. Masa ingon sa 1 Peter chapter 1 verse 15. Masa ingon sa basahon ni Pedro sa 1 Pedro 1:15. Ang pulong sa Ginoo ingon, pag kinabuhi Ginoon kamo nga balaan, kay balaan man ang Dios nga nagtawag kanimo. And we believe we are called by God. Kitang tanan gitawag sa Dios. Usay magpagbulbul na ta. Diba? Halos ang gusto niyo ang Diyos na bibulbul sa imo, ha? Pero sa Ginoo sa Santiago, duol ka mo kanako, ug muduol ako kaninyo. Importante lang ato wala ang akong garbo. Usahay ka nakatag ito hindrance sa ito pagpangalagat sa Ginoo because of pride. Until me, wala nang pride ang Kristoano na ay. Wala nang pride. Pero kinanglan, ato lang isang sa Ginoo. Sa iyo na kayo na, isuloy na ito sa Ginoo, Lord.
Pali akong pride. Basin mahirap yung fried chicken. Kahit ginamos ko siya. Ha? Kahit ginamos. Ginamos. Fried ginamos. No? Lapit ko luto ng ginamos ngayon yung magtitaan. Dali na siya. No? Nagkaitan ko yung makurotan. Pero, sa balikan na po ang mensahe. Nasa atong magkinabuhi, atong himong sumbanan si Jesus. Muna may nga, we follow the footsteps of Christ. Now, how can we follow kung hindi ka musunod kanunay sa iyang mga lagda? Kung mabagay kanunay ang imong kinabuhi, ang imong ulo, mahimutang priceless. 100% di ka na siya mabuhat. Pero kasi mga 90%, 99%, ako siya mabuhat. Nagi sa tabang sa Ginoo. Ang ato lang kanunay, ay bili na ito paghahiyo na ito mga kasing-kasing. Lisod kayo itong paghahiyo na ito mga kasing-kasing. Ikalaban niyo ang Diyos. Ano? I hope na samtang buhi patani ni kalibutan, magkinabuhi kita alam sa Ginoo. Okay? Kansatan. Okay. Proceed ta sa number 2. Tinitawag ko dying. Akong tawag sa akong ginanto sa bird ang dying. Kung ito ko nakimalat yun, or kung ito palikan sa bird, mamatay. No? Mamatay. We live unto the Lord, meaning ka na mubiyak kita, alam sa Ginoo. Kung mutaliwan pa kita, hindi kalimutan. Kinahanglan mutaliwan kita, alam sa Ginoo. Diba? Lisod man kayo mubiyak ka, mamatay ta, diya wala ka sa Ginoo. So sa may tabo sa itong kalag. Gusto ta, inferno.